Igan, hindi pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Apollo Kibuloy na ilagay siya sa hospital arrest, imbis na ikulong sa Camp Crame. Samantala, tutol din ang kampo ng pastor na dadaluhin siya o padaluhin siya sa pagdinig ng Senado. May unang balita si Mark Salazar. Sa halip na makulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, naisana ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na ma-hospital arrest na lamang para mabantayan ang kanyang kalusugan. Matatandaang nakakulong si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero ang hiling ni Kibuloy na hospital arrest, hindi pinayagan ng Pasig RTC Branch 159 na dumidinig sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni Kibuloy, ang sabi ng korte, kung magkakaroon siya ng health emergency, may general hospital naman sa loob mismo ng Camp Crame kung saan pwede siyang isugod. Iaapila raw ng abogado ni Kibuloy ang desisyon. Kung denied lang yung Veterans Memorial at saka yung Davao, hindi naman kami nag-ask ng Davao Hospital. Yung sa amin, Veterans Memorial Hospital or if allowed, Medical City because that has been his hospital for quite a time already. So we will try to file an MR and prove to the court, of course, we will try, that this is the recommendation of his doctors. Tumanggi si Attorney Israelito Torion na idetalye kung may karamdaman ba ang kanyang kliyente. Pero nauna nang sinabi ng PNP na maayos ang kalusugan ng KOJC leader. Base sa daily assessment na isinasagawa ng mga doktor ng PNP General Hospital. Sa pre-trial hearing sa Pasig Court, tinalakay din ang request sa korte ni Senator Risa Ontiveros na padaluhin si Kibuloy sa Senate investigation. Nagsumite ng oposisyon ng kampo ni Kibuloy bago ito desisyonan ng korte sa Martes. We honestly believe that this is no longer in aid of legislation, and besides, the case is already in court. If you are an accused and you would be appearing in the Senate, he will be subjected to so many questions. And the lawyer of the accused would not have the right to conduct redirect examination in order to clarify supposedly the answers of the accused. So that would be grossly unfair. Mismong si dating PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nagtungo sa DOJ para panumpaan ang kanyang reklamong sedition at inciting to sedition laban kay Attorney Torion, KOJC Executive Secretary Eleanor Cardona, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at siyam na iba pa, kabilang ang ilang vloggers. Tungkol ito sa pagharang nila habang sinusubok iserve noong Agosto ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at kanyang mga co-accused. Nakita nyo naman, the government is serving a warrant of arrest against 5 fugitives and they're preventing us from doing so. Initially, ang mga in-allege namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. It's just a sidetracking issue, and it will never bother me. I have to concentrate on my job. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang idinawit sa reklamo. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News.